Good morning mga kabigas, it's July 8, araw po ng Sabado ngayon at nandito na naman po tayo sa panibagong update dito sa Intercity at Golden City dito sa Bukawi, Bulacan. Alamin naman natin ngayon ang mga presyo ng mga bigas, yung local natin tsaka imported. So ngayon may pupuntahan tayong rice mill na alam ko magugustuhan nyo. Tara, puntahan natin. Okay mga kabigas, nandito ngayon tayo uli sa ASP 1. Yan, ASP. Ito po yung kanyang rice mill. ASP. Ang ASP po mga kabigas, nandito po yan sa kahabaan ng main road ng Intercity. Ngayon, bakit ito yung binablog natin? Si ASP, maraming imported rice na nanggagaling kay San Pedro. Yun. Kaya kung mga kabigas, kung kayo ay suki ni San Pedro 1, doon po sa may bungad, at alam ko naman na mahaba lagi ang pila doon dahil sa dami ng buyers, maraming sasakyan, natatraffic kayo, hindi kayo nakapagkakarga agad. Malamang dito, maluwag na maluwag yan. Yan. Dito lang yan kay ASP. Si ASP po, tsaka po si San Pedro, kung tatanong niyo po, ay magkamag-anak, magkapatid po yan. Kaya kung ano po yung nakikita yung bigas kay San Pedro, makikita nyo rin po yan kay ASP kasi ASP Armando San Pedro. So, kung ano yung presyo niya, yun din ang presyo nito. Sample lang po natin itong kadarna, oh. Yung kadarna niya po ay kalahati, 990 from Pakistan. Yan po, oh. Ito po ang kanyang bigas, mga kabigas, oh. Oh, di ba? Oh. Oh. Kay San Pedro din galing yan. Yan. Itong malagkit, 1180 po yung kalahati niya. Yan, oh. Glutinous rice. Yan. 1180. May perfect grain din po tayo. 1,060. Ito po yung kanyang bigas, mga viewers natin, oh. Ang ganda, ang puputi, oh. Yan, oh. Imported rice po yan. Yan, ganda, oh. Okay. Medyo bibilisan na natin para hindi ngayon Magic Castle, SP1, tatak ni San Pedro. Pagka sinabi mong SP1 kasi, San Pedro yan, yan. Okay. Saan ba galing itong natin? Magic Castle, yan. 1,030 ang kanyang Magic Castle. Ito po kanyang bigas, oh. Okay. Tapos, meron tayong Corazon rice. Yan, local rice lang po yan. Pero i-vlog na rin po natin. May nagpa 5 kilos po sila. 250 ang isa. Yan, masarap yan. Kaya mamaya, bibili ako nito. Pati itong puto cheese, yan, 300. Yung puto cheese naman po, imported naman po ito. Niresack na po nila into 5 kilos. Yan. As usual, yung paborito nating sweet jasmine, imported rice, ang ganda nito. Nakakabili ako nito eh. Ang ganda, oh. Oh, may brilyo. Yan. 2,080 po ang isang sack. Pero may kalahati po nito mga kabigas. Makakabili tayo na. 2,080 po. Yan. Okay. Meron naman tayong Sakura. Ayan. Sakura is 1,200. Ang kanyang 25 kilos. Ang Sakura po ay Japanese rice. Ito po yung maliliit na butel. O, diba? Ang maliliit ang butel niya, oh. Oh, yun. Meron tayong fragrant rice na jasmine aromatic. Ayan. Ito po yung kanyang sako. Ayan, makabigas yung kanyang bigas, oh. Mabilisan lang tayo para aromatic. 1,070. O, diba? Ang ganda mga kabigas. Ayun. Mabilis na mabilis lang. At meron tayong Pandan Gold, 1,070. Ayan. Lahat ito galing din kay San Pedro. Kaya kung ano yung quality ni San Pedro, ito rin yun po, makikita nyo yung quality dito sa ASP Rice Mill. Ayan. Nanggagaling po lahat yan. At ang presyo po niyan ay kapresyo din po ng ibinibenta ni San Pedro. So parang parang branch out na lang po ni San Pedro para po hindi lahat po doon sa kanyang rice mill ay nagpupunta. Pwede kayo mag-divert dito just in case nagmamadali kayo at wala pang pila. Ayun. Marami yan, marami yung imported rice nila. Ngayon ang tanong natin, kasi sigurado nakita nyo na yung mga presyo. Yung mga subscribers na tatanong, bakit po masyadong mataas na rin po ang presyo ng imported?
Diba? Tumaas po talaga ang presyo ng imported. Ano po ba yung mga factors, mga kabigas? So, sabi nila, yung rice tarification law kasi ay nabuo yan noong panahon ni Pangulong Duterte through Senator Cynthia Villar. Pinasayan para makatuwang sa kakulangan ng supply ng bigas sa Pilipinas. Kasi hindi tayo self-sufficient sa rice production eh. So, ang ginawa natin, gumawa tayo ng batas, yung rice tarification law, para mapunan natin yung kakulangan natin sa bigas. At the same time, mapababa daw ang presyo dito. So ngayon, nung naaprubahan yon itong nakarang 3 taon, talagang bumaba naman gradually yung presyo ng bigas. Kasi dumagsa eh. Hindi na masyadong hindi na kinokontrol yung pagpasok na imported. Ang problema naman ngayon, sabi ng gobyerno, kaya mataas ang presyo ngayon is because of the global market situation. Ano po ang nangyayari? Unang-una po yung war on Ukraine. Po, apektado po tayo yan parang sa langis, yung sa gera po sa Ukraine yan. Pangalawa po, yung pabago-bagong panahon ngayon sa global scene. Ibig sabihin po, tulad po ng El Nino phenomenon, malaking bagay po yan na nakaka-apekto sa production po, lalo na po ng mga top producer ng palay at bigas. Tulad ng Vietnam, ng China, ng India, dahil binaha ang India eh. Nagkaroon sila ng malaking pagbaha dun eh. So bumaba po ang production nila. So yung importation nila is nabawasan. Ganun din ang Vietnam, Malaysia, Thailand. So nagkakaroon ng mga changes sa weather nila. Kaya bumababa ang production. At the same time, sabi po ng CNBC sa balita na talagang medyo magkakaroon tayo ng kakapusan in terms of global market. Marami po talagang kakulangan ngayon dahil 18 million metric tons po ng bigas ang kailangan i-produce globally na hindi yata kaya ngayon taon. Okay? So alam niyo na kung bakit mataas ang presyo ng imported ngayon. Hindi dahil po sabi nag-iipit ang presyo, kundi po talaga globally talaga po tumaas po ang presyo ng importation ng bigas dahil po sa kakulangan ng supply. Okay? Papunta naman natin yung mga local rice ni ASP. Yun. Eto naman, meron tayong Corazon Pink dito. 980 po itong kalahati niya. ESY po, 980. Ito po yung bigas niya. Oh. Okay. Yun. Meron tayong ulibas dito. Ang ulibas, alam ko, Cagayan rice to eh. Ulibas. 25 kilos po. Ayun. Yan ang ulibas. Okay. Meron tayong yung kay Ranjak. Ito, biyahero ko to eh. Galing Isabela. Yun. Magkano si Ranjak? 980. Nasa Corazon rice din siya. Na, yun. Halo to ng SL8 long pin. Yun. Ito. Mangati. Ito yung si Mangati. Mangati. Ito, maganda yung kay Mangati, oh. Galing to ng Ilocos. Ilocos rice siya. Okay. Meron tayong Lucky 402 yung variety ng kanyang bigas. Ito naman po yan. Kalahating kilo din. Sakto po yung kanyang itsura. Yun. 402. Meron tayong LTS Santiago. So, biyahero natin to. 402. Then, ayan. Okay. Mga locally produced po natin to. Mga stock na to, mga March pa po to inani. So meron tayong Sangkaban, Ulibas. Ayan. O yun o, 50 kilos o. 2,000 na lang. Ito po yung kanyang bigas. Ayan. Okay. Yun. So yun po yung mga local rice nila. Sila po dito po ginilingan sa kanilang gilingan. Ito po yung gilingan nila. Nasa loob. Ayun, sa loob ang kanyang gilingan. So, ang tanong naman, bakit man mahal din ang local rice? Okay. Number 1 po, bakit mahal ang local rice ngayon? Yung season po ng harvest season natin kasi is tapos na. So, panahon na po ng taniman ngayon. Kumbaga, wala nang hina-harvest. Puro stock na lang po ito nanggagaling sa mga warehouse, sa mga bodega, sa mga kooperatiba po. Doon na po nanggagaling yan. So, medyo limited na rin po talaga yung supply natin ng
palay. Kasi kukunti lang naman ang makakapag-stock dahil medyo mataas din ang puhunan. So yung ibang farmer natin, siyempre gagastos yan. Dahil taniman ngayon, kailangan na lang ilabas yung kanilang mga palay. Okay? So ba't umabot sa ganito? Magkano ba talaga ang presyuhan ng palay dito sa Bulacan? So mismo, ang nagsabi na mismo is GMA Network kagabi, naglalaro na siya sa 26.50 hanggang 7.50, minsan hanggang 28 pa. Depende po sa variety ng palay. Nandun na po, doon na po pumapalo ngayon ang presyo nito. Napakataas po, di ba? Kung kayo po ay miller ng bigas or maalam sa pagkukwenta, alam nyo masyadong malaki magiging puhunan pag ito ay inyong giniling at para gawing bigas. So normal naman talaga yan, pero syempre hindi mo mawala siguro yung mga nananamantala, kailangan bantayan din ng gobyerno. No? Yan po talaga. Kayo na po mamaya po magtatanong tayo sa mga millers natin. Ako ano ba yung nararamdaman nila sa pagtaas ng presyo ng palay, kasi pinapasa rin naman nila yan pagdating dito sa pagbinigas nila, pinapasa rin naman nila yung presyo sa mga traders natin na bumibili ng bigas ito sa Intercity. So mamaya alamin natin yan. So for the meantime, ASP Rice Mill, so kung ayaw nyo pumila kay San Pedro dahil masyadong mahaba minsan ang pagbili, punta na po kayo dito kay ASP. Nandito po yung mga bigas nila. Dito po sa ASP Rice Mill. At idamay na rin po natin yung mga local rice nila, locally produced. Yung mga giniling dito, ito po yan. Nakikita nyo naman po yung mga itsura. May mga sample tayo. ASP Rice Mill po. So, yung number po ni ASP, ibibigay natin dito sa screen. Ilalagay po natin dito yung contact po nila just in case. For pick up po to mga kabigas. Okay? Salamat po. Punta tayo sa ibang rice mill. Tara mga kabigas. Good morning, Ate Ivy. Yes, good morning. Ayun. Ivy, for today's video natin, hindi muna siguro tayo mag-update ngayon ng presyo ng bigas natin. Ano? So, next week na yun, Monday na siguro. So, ngayon kasi, ang inaano natin ngayon, maraming nagtatanong na subscribers natin, saka viewers, bakit daw talaga mataas ang presyo ng bigas ngayon dito sa Bulacan? Lalo dito sa Intercity. So, tinatanong natin yun, gusto lang natin malaman. Yung side ng mga millers, traders, na kagaya mo, na ano yung saloobin mo, bakit, ano ba talaga ang nangyayari sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas? Mataas po kasi ang palay ngayon eh. Kaya po pag giniling, mataas po mamumuhunan. Bali po ang ginagawa na lang po namin ngayon, gigiling kami. Kung magkano yung puhunan, ibibigay namin sa puhunan lang. Para lang po yung mga suki, hindi po mawala sa amin. Pagdating po na kanihan, nandyan pa rin sila. So, taste na lang Ate Ivy muna, no? Sa ngayon po. So, Ate Ivy, magkano ba yung kuha niyo ng palay ngayon? Ngayon po ang kuha po namin ng palay. Meron pong 26.50, plus ahente po, bali mas tataas pa ng 20. Pinakamataas na po yung 26.80 hanggang 27. Okay. Talagang medyo mataas na. So, pagka yung sa 27, sa puhunan, magkano nagiging puhunan sa bigas no? Kung sakasakali? 1,010 na po. No, so mataas na. Kung 50 kilos yun is to 2,000 ano na? 2020 na. Masyado nang mataas. Parang nauulit yung global crisis natin ng 2018. Ano? Parang ganito rin naging trendy. Ano? No? So, bakit pa mataas ang presyo ng palay natin? Sa mga stacker po, halos ang kumikita naman po hindi magsasakay. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng gobyerno na okay lang na tumaas ang presyo ng palay dahil para makabawi naman yung ating mga farmers sa panahon ng anihan, ay hindi naman pala talaga nangyayari. Ganun ba? Hindi po talaga farmers ang kumikita. Stacker ang kumikita. Stacker po ang kumikita. Hindi po ang farmers. Kaya po kawawa din po yung mga farmers kasi binibili po sa kanila ng mura lang yung palay. I-stock po na may mga magpepera. Ilalabas po nila pag mataas na po ang presyo ng palay. So kawawa na yung farmers, kawawa pa itong mga millers, kawawa ang traders, kawawa din ang mga namimili natin dahil tumataas ang presyo ng bigas. Ganun po. So, ibig sabihin talagang higpit sinturon lang talaga tayo. Wala pong bukang bibigyan buyer kundi mababa. Wala naman na po kami maibigay na mababa sa kanila. Hindi rin naman natin maasahan ngayon siguro ang rice tarification doon sa mga tulad ng mga imported na bigas natin dahil
ang sabi nila, pagka pumasok ang imported ay bababa ang presyo ng bigas na hindi naman nangyayari sa kasalukuyan dahil mataas din naman ang mga imported. Opo. Sabi nga sa balita nung mga nakakaraang gabi, hindi naman daw, lalo lang DA na nagsabi na hindi mapipigilan ng pagtaas ng presyo ng imported sa ngayon dahil sa global crisis na nangyayari. So may rice shortage talaga sa global market, no? Sabi nga nila, epekto daw din daw to ng giyera sa Ukraine at saka yung pabago-bagong panahon, lalo na itong pumapasok na El Nino phenomenon, no? Na maraming bansa ang naapektuhan, hindi makapag-produce ng kanilang mga produkto ng malaki at naapektuhan, nagkakaroon ng baha, yung patubig nila hindi na sustain. So malaking factor siguro, kaya lalo na siguro yung inflation, ano? Opo. Mataas ang presyo ng bilihin, hindi kaya ng mga Pilipino. Opo. So, Ate Ivy, mas maikli na lang na ano ba yung masasabi natin sa ating mga subscribers, sa ating mga buyers na pumupunta rito sa Bulacan, lalo na dito sa Intercity at sa'yo, na ano yung may papangako natin sa kanila na kahit mataas ang presyo ng bigas, pero kung pinipilit natin pumabain, di ba? Hanggat maaari. Hindi, ang may sabi ko lang po, tiis-tiis lang po muna sa ngayon. Pero po, mga 2 buwan lang naman po yan. Baka meron na po mga bagong ani, may bababa na po natin. Kaya po, sa ngayon, pwede na po yun, yung mga nakukuha ng 970, 980, mababang presyo na po yan. Wala na po kinikita yung minus. Sa ngayon po, tiis muna. Mga 2 buwan lang. Okay. Maraming salamat, Ate Ivy, ha? Maraming salamat. Yung mga bigas na tungahan nyo yung ating video for today na tumaas talaga ang presyo ng bigas. Local man or imported. So, nakita nyo naman yung paniwanag ng ating mga millers. Totally, sana maintindihan nyo bakit ang bigas mataas ang presyo ng ating bigas ngayon. Hindi lang naman nangyayari dito sa Pilipinas, kundi globally naman. So, salamat po sa inyo panonood. Hope to like, share, subscribe video. Maraming salamat po sa inyo.